Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po ito kukunin sa libro ni Propeta Isaias, Kabanata 6 na po, talata 22. Ang sabi po dito, maliit mang lipi, iyang inyong angkay magiging dakila. Gagawin ko kayong malakas na bansa. Mangyayari ito sa takdang panahon. Sapagkat akong si Yahweh ang nagsasalita, ang magsasagawa. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsambay para lamang sa Kanya. Ito pong binasa natin, ito po ay kapayagan, pangako ni Yahweh sa bayan ng Diyos, no, sa mga Israelita, na kung saan ay sinasabi dito na yung bayan niya na yung Jerusalem ay magiging dakila. At ito'y mangyayari sa takdang panahon na itinakda ng Diyos. At ito'y mangyayari sapagkat sabi niya doon, ako ang Diyos na nagsasalita, ako rin ang gagawa, di ba? So doon pa lang makikita natin mga kapatid na ang lahat ng bagay na ating pinagdaraanan at mostly itong verse sa Bible na ito yung ginagamit ng mga kapatiran ng mga Kristiyano lalo kapag sila ay nagtatagumpay, no, sa larangan na kanilang tinatahak, no, o kaya sa tagumpay na kanilang nakamit sa kabila ng mga kahirapan, sa mga challenges, diba? Mga sakripisyo, pag nakamit na nila yung tagumpay sa kabila ng mga pinagdaanan nila, mostly ito yung ginagamit nilang verses para pasalamatan ang Panginoon. At kahit yung mga nag-uumpisa pa lang, ito yung pinangahawakan nila na darating din ang time, no? Darating din yung panahon na makakamit ko yung aking hinahangad, yung aking minimiti. At ito'y mangyayari dahil sa tulong ng Diyos. Diba? At dito may kita natin yung kahalagahan na anuman po yung pinagdaraanan natin, anuman yung tagumpay, anuman yung mga success na mangyari at ating matanggap, ay huwag nating kakalimutan na ang mga bagay nito ay nangyari dahil pinahintulot at dahil ito'y sa tulong at gabay ng Diyos, di ba? Kaya marami minsan yung mga nag-aaral, nakapagtapos, tapos yung mga kumuha ng mga pagtapos nila dun sa kurso na pinag-aralan nila, siyempre kukuha pa ng mga yung license, di ba? At maraming challenges talaga, di ba? Financially, no? Yung kung minsan kulang ka sa tulog, yung biyahe-biyahe mo, di ba? Tapos may mga problema pa sa loob ng tahanan, no? Yung mga iba baka heartbroken pa, di ba? Pero sa kabila nyon, ng pinagdaanan nila at nakapasa sila, maiba pa rin yung yung tamis, no, na bunga ng iyong pagpapagalat ng iyong sakripisyo, di ba? Mas masarap yung bunga pag ito'y galing sa pagpapagal mo. Kasi bakit? Kasi mas more mong nakikita yung kabutihan ng Diyos. Mas nakikita natin yung pagkilos ng Diyos. Kasi kung sa atin lang, hindi talaga natin kaya, di ba? Hindi natin magagawa yon. Pero dahil ito ay pangako ng Diyos, at dahil kasama natin ang Panginoon, mangyayari at mangyayari ang lahat ng bagay. Kaya nga ang Diyos, mga kapatid, patuloy na pinatutunayan niya yung kanyang mga salita. Yung salita ng Diyos, kapag pinanghawakan natin, tatayuan natin na may pananampalataya at gagawin natin na may pananampalataya at i-claim natin na mangyayari ito sa buhay natin, basta according dun sa salita ng Diyos, di ba? Hindi yung ginusto lang natin, hindi yung dahil meron tayong ibang hangarin, pero kung ginagawa natin yung mga bagay na yon, o kaya yung mga bagay na gusto nating ma-achieve,
gusto nating makamit sa buhay natin ay ito talaga ay plano rin ng Diyos para sa atin, alam natin na sasamahan tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi niya doon, na kahit yung lipi nila ay maliit lamang, yung bayan ng Israel ng time na yun, pero sabi doon, magiging dakila. Kahit tingnan mo, yung Israel, maliit lang naman na bansa yun. No? Pero kung sa mga, ngayon, sa technology, hindi rin basta-basta ang Israel, di ba? Hindi rin basta-basta nga kayang atakihin ng ibang bansa. Maliit lang yan, pero hindi mo basta-basta masasakop yan, di ba? Kasi, yan masyadong advanced yung kanilang technology, especially kung about sa mga warfare, di ba? Kasi mula pa noon, talagang ginegera na sila di ba? Pero may kita mo yung kahit maliit lang silang bansa, pero mataas yung respeto ng ibang mga bansa. Diba? Dinadakila yung bayan ng Israel. Diba? Hindi yan basta-bastang magagapi mo lang. Diba? Pero sa kabila ng kanilang kadakilaan, siyempre, dumanas din sila ng grabe rin na mga torture. Diba? Yung paghihirap din. Diba? Lalo na yung pinagpapapatay yung mga Hudyo dati. Diba? Pero makikita mo, dahil sila ay bayan ng Diyos, talagang yan, hindi pa babayaan ng Diyos yan. Kasi bayan niya yan Kahit sabihin mo, may iba, kaya inallowed ng Diyos sa kanila dahil sa katigasan ng kanilang ulo, pero may leksyon na ituturo yung Diyos sa kanila. Pero hindi pababayaan pa rin ng Diyos yan. Hindi pababayaan ng Diyos yan na talagang malipol sila. Di ba? Kaya nga dito makikita nyo, yung kanyang kadakilaan, sabi niyo doon, gagawin ko kayong malakas na bansa. At talaga namang isa sa mga powerful na country. 'Di ba? Isang malaking makapangyarihan na nation yung Israel, 'di ba? At talagang nangyari ito sa bayan ng Israel. Mangyayari ito sa takdang panahon, 'di ba? In perfect time. Ano kasi ang mahalaga mga kapatid habang hinihintay natin yung tamang panahon, napakahalaga kasi yung paghihintay. Diba? Marami kasing tao masyadong naiinip, masyadong gustong madaliin yung lahat ng bagay. Kita mo sa bayan ng Israel, marami silang pinagdaanan pero marami rin silang learning na natutunan. Bago sila naging malakas, bago sila naging matatag, maraming pinagdaanan yan Kahit naman yung mga powerful na mga country, marami rin pinagdaanan yan bago sila naabot yung pagiging isa sa mga makapangyarihang mga bansa. At dito may kita natin, nangyayari ang lahat ng bagay kasi may tinakdang panahon ang Diyos. Ganon din sa atin, sa buhay natin. Huwag natin madaliin ang mga bagay sa buhay po natin. Ang mahalaga, gawin lang natin, magpatuloy tayo. Minsan sa tingin mo parang walang nangyayari. Pero minsan dahil ito yung kalooban ng Diyos, minsan may mga bagay na hindi mo naman kailangan unawain May mga bagay na basta sumunod ka lang. Kasi yung magdadala kasi sa'yo talaga is yung pananampalataya mo Na parang kaya nga sabi nga God will make a way when there seems to be no way Na parang sa tingin mo parang may ba dito? May labasan ba to? Ano kaya yung mangyayari sa akin dito sa hinaharap? Ano kaya mangyayari? Ano kaya meron sa dulo nitong nilalakbay ko na ito? Pero kailangan kasi magtiwala tayo Kasi bakit? Kasi hindi ka pa nakakarating dun sa dulo, nandun na yung Diyos Di ba? May naihanda na ng Panginoon yun naihanda na ng Diyos yun Kaya nga, yung mga bagay na inilalaan ng Diyos sa bawat isa sa atin, mangyayari lang yan doon kapag nakarating na tayo doon sa tamang panahon na yon, di ba? At makakarating lang tayo doon kung tayo ay magpapatuloy. Hindi tayo manghihinawa, hindi tayo susuko, hindi tayo mawawalan ng pananampalataya, hindi tayo tatalikod sa Kanya, di ba? Hindi natin sisisihin ang Diyos. Basta yung malaga, magpatuloy lang. Marami tayong mga
kapatiran na nagpatutuo, di ba? Na kung paano sila dumanas ng mga kahirapan sa buhay, pero dahil sa kanilang pananampalataya, dahil sa Panginoon, dahil sa kanilang paglilingkod, ngayon naging maganda na po yung kanilang mga buhay. No? Yung mga kanilang mga anak naging professional, yung mga bagay na hindi nila mabili dati, ngayon nabibili na nila. Yung mga bagay na hindi nila kayang maisuot dati, di ba? Ngayon, isusuot na nila kasi pumayat na. So may kita mo, nagpatuloy lang eh. Sabi nga, kapag hindi ka magtatagumpay, sabi nga, ang umaayaw ay di nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Minsan tumatagal. Pero inaano tayo dun para malasap natin yung katas ng ating pinaghirapan. The more nating yung pagpapakumbaba. We learn to humble ourselves. Kasi kung hindi naman dahil sa tulong ng Diyos, hindi naman mangyayari ito sa atin. Hindi bagay yun, dapat tayo magmalaki. Kasi kung nakuha mo ng madalian yun, malamang baka magmalaki ka. Hindi mo ma-acknowledge na hindi dahil sa tulong ng Diyos, kundi dahil malakas ka, dahil matalino ka. Pero kapag tumagal, makikita mo kasi ikaw mismo sa sarili mo, gusto mo nang sumuko eh. Pero salamat sa strength, yung pag-sustain ng Diyos. Hanggang sa dulo, nakarating tayo doon. Di ba? Pagkat akong si Yahweh ang nagsasalita, ang magsasagawa. Di ba? Pagkat ako si Yahweh ang nagsasalita, ang magsasagawa. Bakit mo yun? Sapagkat ako yung nagsabi, dahil ako yung nagsabi, ako mismo nagsabi, ang gagawa nito. Kaya doon pala, may kita mo na ang ating Panginoon, ginagawa niya kung ano yung sinasabi niya. Dapat ganun din tayo. Diba? Kapag narating na natin yung mga inilaan ng Diyos sa atin at natanggap na natin, ano man yung mga pangako, ano man yung mga binitawan natin, na gagawin natin para sa Panginoon, na kapag nakamit na natin yung hinihingi natin sa Kanya, ay huwag naman nating babaliwalain. Dapat tupdin natin, dapat gawin natin. Ano man yung sinasabi natin, dapat ginagawa natin. Diba? Hindi lang tayo sa salita, kundi dapat nasa action din. No? Kasi ganun yung itunuturo ng Diyos eh. Kapag sinabi mo, dapat gawin mo. Diba? At dito mga kapatid, ay kita natin na pinatunayan ng Panginoon na sino man yung mga taong pangahawakan yung kanyang salita, ay makikita nila at mararanasan nila sa buhay nila yung pagkilos at yung paggalaw ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ganun po yung Diyos mga kapatid, na tayo mismo, kapag pinangawakan natin yung salita niya, may kita mo napatutunayan ng Diyos na yung kanyang salita buhay at mabisa. Kapag yung tao lang, yung salita ng Diyos pakikinggan, paniniwalaan, tatanggapin, isa sa buhay, may kita mo mismo sa sarili mo na yung kanyang mga pangako unti-unting nagaganap sa buhay po natin. At yun ay naganap sa buhay natin dahil din sa tulong ng Diyos sa atin. Ang mahalaga lang doon is makipag-cooperate tayo. Yung willingness natin na sundin yung kalooban ng Diyos. At anuman ang ating pinagdaraanan, makakaasa tayo sa bandang huli, tayo ay magtatagumpay. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.